Krishna. Mga katangian ni Sri Krishna, ikawalong bahagi. Lubos na dalisay, pure. May dalawang uri ng kataas-taasang kadalisayan. Ang unang uri ay ang kakayahang iligtas ang isang makasalanang tao. Ang ikalawang uri naman ay ang hindi paggawa ng anumang bagay na marumi o nakapagpaparumi. Ang sino mang nagtataglay ng alinman sa dalawang ito ay tinatawag na lubos na dalisay. Si Krishna ay nagtataglay ng kapwa-uri, kaya niyang iligtas ang lahat ng makasalanang nilalang at sa parehong panahon, hindi siya kailanman nadudungisan ng anumang gawa. Kaugnay nito, sinabi ni Vidura sa kanyang nakatatandang kapatid na si Dhritarashtra habang sinusubukan niya itong ilayo sa labis na pagkakakapit sa pamilya. Minamahal kong kapatid, ituon mo ang iyong isipan sa malalotos na paa ni Krishna na sinasamba ng mga dakilang pantas at banal na tao sa pamamagitan ng magaganda at marurunong na mga taludtod. Si Krishna ang pinakamataas na tagapagligtas, bagamat may mga dakilang demigod tulad nina Lord Shiva at Lord Brahma, ang kanilang kakayahang magligtas ay nakasalalay pa rin sa awa ni Krishna. Dahil dito, pinayuhan ni Vidura si Dhritarashtra na ituon lamang ang isipan at pagsamba kay Krishna. Kung ang isang tao ay simpleng umaawit ang banal na pangalan ni Krishna, ang banal na pangalang ito ay sisikat sa puso tulad ng makapangyarihang araw at agad na wawasak sa kadiliman ng kamangmangan. Hinimok ni Vidura si Dhritarashtra na laging mag-isip kay Krishna upang ang makapal na karumihan mula sa mga makasalanang gawa ay agad na mahugasan. May ganap na pagpipigil sa sarili, self-control. Ang taong ganap na nakokontrol ang kanyang mga pandama ay tinatawag na vasi o may pagpipigil sa sarili. Sa Srimad Bhagavatam ay sinasabi, ang lahat ng 16,000 asawa ni Krishna ay napakaganda at ang kanilang mga ngiti at mahinhin na kilos ay kayang bihagin maging ang mga isipan ng mga dakilang demigod tulad ni Lord Shiva. Ngunit kahit na ganoon, hindi man lamang nila nagawang guluhin ang isipan ni Krishna sa kabila ng kanilang kaakit-akit na kilos bilang kababaihan. Bawat isa sa libu-libong asawa ni Krishna ay nag-aakalang siya ang labis na kinahuhumalingan ni Krishna. Ngunit hindi ito ang katotohanan. Dahil dito, si Krishna ay kinikilalang kataas-taasang tagapamahala ng mga pandama. Ito ay kinumpirma rin sa Bhagavad Gita kung saan siya ay tinawag na Hrishikesha, ang Panginoon at Maestro ng lahat ng pandama. Matatag, steadfast, ang isang tao na patuloy na kumikilos hanggang sa makamit ang kanyang ninanais na layunin ay tinatawag na matatag. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ni Krishna at Haring Jambavan at ang layunin ni Krishna ay makuha ang mahalagang hiyas na sayamantaka mula sa hari. Sinubukan ni Haring Jambavan na magtago sa kagubatan, ngunit hindi pinanghinaan ng loob si Krishna. Sa pamamagitan ng dakilang katatagan at walang pagod na pagsisikap, hinanap ni Krishna ang hari hanggang sa wakas ay makuha niya ang hiyas. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng di matitinag na determinasyon ni Krishna sa pagtupad sa kanyang layuin. Mapagtiis.
forbearing. Ang isang tao na nakapagtitiis ng lahat ng uri ng paghihirap, kahit na ang mga ito ay tila hindi na kayang tiisin, ay tinatawag na mapagtiis. Noon si Krishna ay naninirahan sa tahanan ng kanyang espiritual na guro. Hindi niya inalintana ang anumang hirap sa paglilingkod sa kanyang guro. Bagaman ang kanyang katawan ay napakalambot at maselan, tungkulin ng isang alagad na isagawa ang lahat ng paglilingkod sa espiritual na guro. Sa kabila ng anumang kahirapan, ang isang disipulo na naninirahan sa tirahan ng guro ay kailangang mamasyal sa iba't ibang bahay upang mamalimos at dalhin ang lahat ng nakalap pabalik sa espiritual na guro. Kapag ang prasyad ay inihain, tungkulin ng espiritual na guro na tawagin ang bawat disipulo upang kumain. Kung sakaling makalimutan ng guro na tawagin ng isang disipulo, malinaw na itinakda sa mga kasulatan na ang disipulo ay dapat mag-ayuno sa araw na iyon sa harap na kumain sa sarili niyang pasya. Marami pang ganitong mahihigpit na palintuntunin. May mga pagkakataon din na si Krishna ay pumupunta sa kagubatan upang mangolekta ng tuyong kahoy bilang panggatong. Tinatanggap ang lahat ng hirap ng may lubos na pagpapakumbaba at pagtitiis. Haribol.